Good morning po. Today, sabi ni Eric, we are important to God. Well, we are not important to God in a sense na His life is not dependent on us. But one thing I will tell you, we are precious to God. We are His precious belonging. Alam niyo ba kung bakit precious tayo? Among His creature, we were the only one who were created according to the likeness and image of God. So stop branding each other's name. Pagka minsan, linalagyan natin yung tag yung mga kasama natin. He is created according to the image and likeness of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kawangis ka ng Diyos. Huwag naman yung, kapatid, kawangis ka ng Diyos. Well, that's the truth. Lahat po tayo ay linikha according to the likeness and image of God. That's why we're so precious. And God is not willing that any one of us should perish. Ayaw niya inuman sa atin ang mapahamak. However, even the love of God, that He has poured upon us would not be enough to save us because salvation is conditional. Ang kaligtasan po may kondisyon. Ang pag-ibig ng Diyos, wala. He just love you whatever you do. Mahal tayo ng Diyos. That's no question about it. And sinasabi ko po sa inyo ito because it's an appropriate time sa ating bansa na we-witness natin yung nangyayari sa atin. It's a turbulent times. Hindi lang sa ating bansa, but if we are not going too far, doon lang sa ating bansa, doon sa probinsya ng Bohol recently. Only a week ago, there's a tremendous shaking na nangyari ron. A 7.2 earthquake rocks itong Bohol, and 8,000 homes has perished. 8,000 na tahanan ang nawala. Tumagilid, they just collapse. Yung iba naman nahulog sa sinkhole. And there are 5 churches, whatever churches they are. Yung po ay pook na pinagtutuunan ng sambahan sa Panginoon. 5 Catholic churches na nasira. Devastation, yung harap na lang, yung pasad na lang ang natira, yung fascia na lang, yung mukha na lang ng church building ang natira. Sasabihin ng iba, maybe this is judgment. Pero whether you like it or not, I've been in Bohol, napakarami pong Kristiyano ron. And if God would be consistent in His immutable character, hindi po hinahayaan ng Diyos na mapahamak yung matutuwid na kasama ng masasama. Pagkatapos ng bagyo, what do we have? Yung pong mga halaman natin, are more greener. There seems to be a tranquility pagkatapos ang unos. Well, don't try explaining this to the people na naroroon. Well, last year, nandun po yung CDO, nandun po lagi yung Bataan, whenever there's a flood and there's a typhoon, naroon po lagi sa balita yon. And okay, you can forget about Aurora, lagi po yung parang, yun yung pinaka-entrance ng bagyo. Doon pumapasok. Well, it's unprecedented dahil yung season of typhoon, even yung tinatawag nating monsoon rain has shifted from June. Now it's actually September na hinihila itong monsoon. Dati yung tag-ulan, something like June. Pagka-June na, nagsisimula na po, it started to shower and to rain because of the monsoon rain. Now there's a shift in climate. I don't know kung bakit. So these are times, and there are floods in our life. Ang akala ng iba, yung pong tinatawag nating floods, ay yun lamang nagaling po sa nature. Sometimes you and I are flooded.
we are flooded with problems, ano po. And I'm sure if we don't deny it and evaluate our lives, if it's not in the past, you're undergoing the same thing, and you're doubting na baka sakali si Mr. Mandaya o si Mrs. Mandaya, we have that kind of apprehension. Sa Mrs. ko, wala akong ano. Honey, traffic light ka ba? Kasi maraming nakapila. And we have those family, prasado kasi kayong seryoso. No? Ayoko na seryoso kayo. I just want you to listen and grasp, ano po, and identify dito sa sinasabi ko sa inyo. So we're flooded with problems either with family problem, ayun na. Nahihirapan tayo sagutin ng telepono pag nag-ring. Lalo na kung nag-registered nun sa cellphone mo, aba, si nanay tumatawag. O si tatay tumatawag. Medyo pagka yung tawag, galing sa kapatid mo, sa nanay mo, medyo kinakabahan ka na nun. No? Oo, ang tawag mo, kabako. Ako, yan na naman. Tapos sasabihin ni nanay, Kristiyano ka na, anak, magpipiesta rito sa atin eh. Wala tayong panghanda. Well, we have that kind of apprehension. Yung iba naman is plainly, nakaugalian nila, yung tatawag ang kanilang nanay o tatawag yung kanilang ama, kailangan ng salapi. And in here, hindi na alam ang kalagayan natin. We are very well, akala nila, we are very well dito. Ano po, na tayo po rito are tinatawag na maluwag. At ang tingin nila sa abrodista, pagka abrodista ka, ano ka, mucho, no? Mucho dinero. Hindi nila alam yung kalalagayan natin dito. So, they plainly ask money. Pagka yung binigay mong pera, hindi pa sapat, sasabihin sa'yo, eto lang. Eto lang. Bakit eto lang? As if it is your obligation. Ano po? Na bigyan sila ng salapi. Well, yes, ang sabi ng Bible, yun daw hindi makapag-provide sa mga kamag-anakan, ay sabi niya ay masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Ang ibig po sabihin nito, ano po? Yung conscious giving. Yung conscious giving. Hindi ko po sinasabi ito dahil nakatayo si Joyce doon at naririnig niya, no? Na dapat po tayo, as much as we could, tumulong tayo sa ating mga kamag-anak, lalo-lalo na sa ating mga magulang. Amen ba ron? Hallelujah. Napakalago, do not feel, tinatawag natin guilty. Pagka minsan lumiban kayo dahil you have your own needs here. Pagka minsan yun yung nagbibigay ng pressure eh. Anong gagawin ko? Hindi na lang ako lalabas for the entire month. Yung isang manok titipirin ko for 1 week. Kakainin ko itong manok for 1 week. Para noon, meron akong may bigay sa aking magulang. That's something noble. Hindi ko na sinasabing mali yun eh. Pero to pressure yourself, pagkatapos noon, ikaw ang nagigipit and you borrow from somebody, doon nakakasama yun. Amen po ba? Lagi tayong magtitira for our obligation here. Pagkain natin, yung ating renta sa bahay, all of those things, kailangan nasa sagot natin. Pagka hindi, kailangan ipaliwanag mo na mahusay sa pamilya mo yan. Ano? So yun, huwag tayong kakabahan. Whenever nakarinig tayo ng telephone call, tapos sasabihin, huwag mo na sasagutin, hindi naman nila alam kung nakita mo o hindi. Ang Diyos na alam. Okay, hindi lingid sa ating Panginoon na nagsinungaling ka. Kasi sabi mo, kung wari, hindi ko nakita. Well, we have our own problems dito sa mga finances natin. Well, marami. At sinisisi natin most of the time, kung ano yung, pagka minsan madaling sisihin yung amo, kuripot kasi yung amo ko. Madali natin sisihin yung tinatawag natin yung nature ng trabaho mo. May I submit to you na kung ano ang trabaho mo ngayon, kung saan ka magaling ngayon, ang ability niyan, ang Diyos ang may bigay. If you treasure it, kahit na sabi ng tatay ko, kahit na shoe shine boy ka lang, kung ikaw naman ang pinakamagaling na shoe shine boy dito sa buong mundo, you will excel. So marami po tayong problema in our finances. Minsan nagkakapatong-patong. We're
unintentionally, mga nakahiram tayo sa ating mga credit cards for some purpose. Pagkatapos noon, we fail to monitor. Pagkatapos nagkapatong-patong. Well, do not condemn yourself. May mga solution dyan. Amen? Mga solution dyan. Magpunta kayo kay Don Bernie, makita niyo ang solution. Don Bernie, sa palagay mo? Ay, hindi pala ikaw, kapatid. Si Alex na lang. Nasaan si Alex? And of course, we are flooded with problem, lalong-lalo na, pag minsan sa mga anak natin. I used to get that impression. Paglaki ng mga anak ko, wala na akong problema kasi nung maliliit sila, ang kukulit, Ang kukulit ni Tintin, ni Joyce, ni Maris, ang kukulit na rin, di bali, paglaki nito. Nung magkataon po na pareho-pareho sila, nagpanagpo po sila, na pareho-pareho silang teenager. Isipin nyo na magkaroon kayo ng tatlong teenager sa inyong tahanan, kung gaano kagulo yun. Sinusunod nila ang hindi mo gusto. Yes, pagka minsan you have problem with your children, you don't know how to handle them. It just break yung brain. Couple of years ago, pinauwi kami ng Panginoon. For some reason, na-terminate akong misis ko, nag-resign, lahat kami umuwi, pero lang si Joyce. At kahit anong gawin namin, we cannot avail a visa. Ang asawa ko na mahal ng amo niya, dahil para silang mag-ina. Okay. For some reason, yung amo niya, ayaw siyang bigyan ng visa. And yung namang amo niya is very vocal na sabi niya, si Dali, sabi niya, is qualitant. He is important. She is important. Pero nevertheless, di po kami nakauwi. Hindi po kami nakakuha ng mga visas at lahat kami were obligated to go home because of the law. Well, pag-uwi po namin, we found out that it was the Lord's intent na lahat kami umuwi kasi may problem dun sa isa naming anak. Ganun po ang ating Panginoon. Pag naglilingkod ka sa Kanya, He will spare no effort, to save and fulfill kung ano yung pinangako sa iyo. At sa awa ng Diyos, the family has not only survived, it has thrived. Kasi yung panganay kong anak na pag-asawa nasa States, meron na akong apuron, si Andy. At of course, nung makausap ng misis ko, yung anak ni Maris na si Caleb, Caleb, ang tambayan po niya ngayon ay lugar sugalan, Hindi po siya nagsusugal kasi siya ay 7 months old lang, Pero alam niya naman sa probinsya, pagka minsan ang diversion nila, yung kwaho, small time na pera-pera lang, nandun po yung biyanang ko, nanonood lang, daw. Yung kapatid ni Dali, nanonood, daw. At habang nanonood sila, karga nila yung aking apo na si Caleb. Yes, we do have problem with our children. Sino ba naman ang wala? Kahit kabubuti ng mga magulang, you raise your children according to the ways of the Lord. Pero pagka minsan, sumasapit yung situation natin, kasi hindi mo naman kontrolado yan eh. Pagalis ng tahanan yan, lalo na pagka naging teenager, mas gustong kasama yung barkada. Pero lang si Joyce, ako lang gustong kasama niya. Well, anyway, it comes like a flood. Napakarami, patong-patong. At pagkakatulad ni Job, anong nangyari? Parang isang flood yan parang isang deluge, parang isang baha. Si Job, nawala yung kanyang kabuhayan, namatay yung mga anak niya, yung mga ari-ari niya nawasak o ninakaw. Sabay-sabay. At hindi naman niya nalalama kung ano nangyayari, sabi niya, glory be in the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. May I submit to you ng Diyos, all the gifts coming from the Lord is without repentance. Lahat ng handog na galing sa Panginoon ay hindi pinagsisisihan. Hindi siya isang Diyos na parang nagkamali at sabi niya, nagkamali ako, babawiin ko. Hindi po. Pinakalooban kayo ng anak ng ating Panginoon, ng mga anak ng ating Panginoon, dahil yan ay makakabuti sa inyo.
Ipinagkatiwala lang yan sa atin. So love them. I'm not a very good father during the past kasi ako po ay terrible ring mamalo at terrible magalit. But I have recognized that pagka minsan sumusobra nga na ang bait ko kay Joyce. Well, we try to amend and hope that it is not too late in life. Lalo-lalo na sa inyo na mga bago pa lang nagkaanak. Treasure your children. Yes, sometimes flood will come. Sabay-sabay, our finances, our children. And pagka minsan, it becomes interesting in our marriage life. It begins to rock. Tandaan natin kung sino ang nagduktong sa atin, sino ang nagbind sa atin sa kasal, Sino ba ang nagsama sa atin? Sino ba ang pinagsama tayo? Ang ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Yung iba, sabi ng iba, bakit kayo ikinakasal ni Pastor Eli? Wala naman lisensya yun magkasal. Because I want you to receive the blessing in the name of Jesus. Yung ginagawa po natin dito sa church, hindi po kasal yun dahil kasal na po kayo sa embassy o kasal na kayo sa mayor. Blessing lang po yun. We want you to have and receive the full blessing in the name of Jesus. Sa akin, napakahalaga yun. And I hope mahalagan din sa inyo yung pangalan ni Jesus. Amen? Well, anyway, nagko-complain na hindi naman taga rito, hayaan nyo na sila. I just want you to understand that. So it comes, It comes like a pent of blood dumarating sa buhay natin. At pagka minsan dumarating ang situation, ako sa umaga, dumarating ang sitwasyon, pag minsan uupo ko sa kama ng 5 minutes, nag-iisip ako, papasok pa ba ako o hindi? Well, yung mga dalaga po at mga binata, ang iba dyan, maraming problem sa love life, May problem sa love life. Salamat po, hallelujah, Lord, nasolve na yung isa. Hallelujah. Meron po akong kasama, dati sa trabaho. At siya po ay Lebanese. Kaibigan ko siya. He was 46 years old then. Pagkatapos, niyayaya raw siyang pakasal ng kanyang girlfriend. Ang girlfriend niya isang Egyptian na maganda na stewardess. Sabi niya, Eli, hindi ko nga alam. Sabi ko, it's because you're stupid, man. You're stupid. Tapos sabi niya, I know. Tapos pakasalan mo na, baka magbago ang isip. Sabi ko sa kanya, pakasalan mo na. Alam mo, sabi niya, but I am afraid. 46 years old, he's afraid. Yung pakakasalan niya, 26 years old. We do have a problem in our love life. Pagka minsan, medyo pabling, kung hindi Kristiyano, yung naging boyfriend mo, medyo pabling, 2 girlfriend, 3 girlfriend. Pagkatapos ang turing sa'yo, parang atchay, hindi girlfriend. Gusto, taga-bit-bit mo nito, taga-bit-bit mo kung saan ka pupunta, girlfriend ka lang niya, taga-bit-bit mo ng bag, taga-bit-bit mo ng Bible, taga-bit-bit mo ng baon. Ito pang maganda, ihiraman ka pa. Yes, maging sa love life natin, meron tayong problema. Sa mga mag-asawa, ganun din. Pera mo o pera ko? Honey, maigi pa. Magwalis ka dyan. Tingnan mo kung may perang mga nahulog. Pinagwawalis na lang sa bahay, baka makapulot ng pera. May kanya-kanyang pera, There's a wise person na nasabi sa akin, alam mo, sabi niya, Kuya, sa break up ng mag-asawa, sabi niya, most of the time, di naman lack of love Pagka nagkaroon ng problema sa pananalapi, ang nangyayari, yung isa ron tumatalo na sa bintana, tumatakas. Kaya po kami ng asawa ko, wala kami sikreto niyan Wala kami secret account. I encourage her to send her, yung mom, some money. I remind her, padalan mo, ganyan. There was a time, siya naman, encourage, padalan mo nanay mo, at this time, kailangan nila yung pera.
Wala pong nakatago, ano po. Wala pong nakalista, we just trust each other. Pero, when there's a big amount na gagastusin namin, then we have to talk. Talk it out kung paano, kung saan gagamitin yung salapi. Yes, it even comes in our love life pag nagkakanya-kanya tayo. Lalong-lalo na nagkakausahan yung mga fiancé ngayon. Ano po? Ewan ko ba, ba't pinaabot na lang sa amin, hindi kami naimbitahan, ano? Maigi naman yung iba, in-inform kami at least. Kayo mga fiancé dyan na hindi nyo kami inimbita, ha? Pagka nagpakasal kayo rito, may bayad. Well, I want you to know na, ay napipiyok na ako, no? Parang napipilit na lang. I want you to know that we love you. And you made a commitment with each other. At ipinaalam nyo sa amin, yun lang, masaya na ako. At ikaw lalaki, huwag mong lolokohin yung babae. Ikaw naman babae, huwag mong lolokohin yung lalaki. Okay? And please remain pure. Kahit na mag-fiancé kayo, you have to remain pure. Nagkakaproblema kayo. Sabi, may tanong nga nung araw, sabi niya, yung bang holding hands, kasalanan? Sabi nung iba, hindi. Palibasa ginagawa mo Mga kapatid ko, when you hold hands, yung mga dalaga rito, ng mga binata, when you hold hands, that is self-gratifying. And you're hoping for na mayroon pang mag-advance pa yon. So I would say avoid that until kayo makasal. Yung umaakbay, di lalo na. Yung ang holding hands, may self-gratification, naka-advance ka na nga, naka-akbay ka So, avoid those kind of things. Ano po, maigi pa yung pakasal na kayo. Hindi isa yun, ha? Makakala mo, nakarekta sa yun. Doon ako nakatingin. Well, sinasabi ko yun sa inyo dahil mahal ko kayo and I would love you. I would love it. So, when you receive the full blessing of the Lord, because what can you give? Doon sa lalaking minamahal mo, except your glorious body. At ganoon din naman, mga lalaki, except your glorious person. May bigay mo sa mga asawa mo. Kaya, yun po, sometimes, pati yung love life natin is flooded, marami tayong problema, o kay ikaw lalaki, wag dalawang girlfriend, Masama yun, mahirap mamangka sa dalawang ilog. Well, what else? There is a discontentment with our job, with your earning. What kind of job do you do? What kind of job that you were aiming for? It's not the job that you were aiming for. The type of people that you work with and the type of people that you work. Pagka minsan ayaw natin ng amo, nung ako'y nag-apply sa Pilipinas, ayaw na magpa-interview ng mga kasama ko kasi raw yung magiging amo namin Indiano. Nung mabalitaan ko, hindi naman pala Indiano Sri Lankan. And even today, sa opisina natin, in reality, pagka minsan nakikita natin, mas marami Indiano sa opisina natin kaysa sa kapwa natin Pilipino, and we ascribe it as something discriminatory. Mas marami, mas paborito ika ang Indiano. Did it occur to you, maybe they are good sa kanilang trabaho, kaya naroroon? I-consider din natin yun na mahuhusay, kasi mga kasama ko, mahuhusay Mga bata, mahuhusay, smart, mga Indians. Ang tawag nga sa akin ng isa, uncle. Sabi niya, sir, can I call you uncle from now on? Sabi ko, yes. Minsan nagpaalam siya, uncle, I'm going. Okay, my son, go. Well, wag pong gano'n yung ating attitude towards yung office mate natin and towards doon sa job na pinasok natin. Kasi I guess, bago mo pinasok yung trabahong yan, na-interview ka muna at alam mo kung ano gagawin mo. It's not na hininyero ka tapos bigla kang janitor. Hindi naman, may interview yan at in-accept mo exactly kung anong job description mo.
Mag-isip-isip po tayo and fulfill what is required in the law. Kung di mo gusto ang trabaho mo, let 1 year pass kasi yun yung prescription ng law. And then resign at tumanap ka ng ibang trabaho kung talagang necessary. We are quick to say, pag hindi mo gusto ang amo mo, Lord, will you take me out of here? Itong amo ko hindi ko gusto. Masyadong perfectionist. Hindi mo ba gusto yun? Perfectionist yung amo mo? You're quick to decide that. You're quick to pray, Lord, take me out of here. Instead na sabihin natin, Lord, ano ba tinuturo mo? And now we're flooded, patong-patong na. We have your family problem, marriage problem, pagkatapos you have your problem with your children, and with your love life, pagkatapos may problema ka rito sa iyong trabaho. That's what I call a deluge. It's so overwhelming, the flood is so overwhelming in our lives that it causes a lot of things. Number one, it causes commotion. There is a reaction on our side. Pagka minsan, we're so flooded and overwhelmed, yung mga decision natin ay hindi na natin nababantayan. Yung objectivity natin sa paggawa ng decision ay wala ron kasi we are quick to panic. Instead of coming to the Lord, nagpapanik na tayo. At guess what? Kung sino hinahanap natin? Si kumare, si kumpare, ano ba may advice niya? Never mind kung ano sinabi ng Psalm 1. Psalm number 1. Do not seek the counsel of the ungodly. Yun yung eksaktong ginagawa natin. Huwag kay pastor kasi maigpit yan. Baka makamaya magulumihan ko siya, magulo yung mos niya sa ulo. It causes commotion, kung ano yung mga decision natin. Yung ating moral po ay bumababa. Kaagad-agad tayo nasisiraan ng loob. Yung pinakamoral natin ay mababang-mababa. And we become hopeless and we pity ourselves. Kinaawaan natin yung mga sarili natin. Bakit ako? Di na lang yung kapitbahay ko ang nagkaganito. So there are consequences, Dito po sa ating bansa, sa ating Pilipinas, pagka nakakabaha, di ba ganun din ang nararanasan ng tao? Pag dumarating ang malaking tubig, there is panic because there's uncertainty in life. Dumadating ang baha. There's a commotion, natataranta ang mga tao. Anong ginagawa nila? Maakit sa bubong, maakit sa poste. Lumapit siya sa barangay captain, sabi niya, Chairman, ano po bang gagawin natin? Sabi naman ni Chairman, dahil Christian siya, mga kapatid, tayo manalangin. Ang sagot naman ng mga tao, sabi niya, gano'n na ba kasama ang sitwasyon natin? At kailangan nating manalangin? It's overwhelming pag may baha, makikita mo na lang sa TV. Okay? Makikita mo sa TV kung ano yung nangyayari sa tao. Inaanod sila. And a number of people just perish. It's a perilous thing na napakarami yung nawala. Tapos na ang baha, inahanap pa yung mga katawan. So pagka may baha, there are commotion, may kalituhan. Pag dumadating ang baha sa buhay natin, may kalituhan dito sa spirituality natin. Lord, bakit mo ginawa sa akin ito? Bakit mo pinahintulutan mangyari ang mga bagay na ito? Lord, nanalig pa naman ako sa iyo. Pagkatapos ito lang ang mangyayari sa akin. Lord, sinasamba kita every Friday. Ba't mo pinahintulutan ito? Our spiritual life ay bumababa pag hindi natin binantayan yan. Well, it's not restricted dito sa pamilya natin. How about dito sa national natin, national situation natin? National situation natin, it's flooded, The news is flooded nung isang linggo, mga nakaraang linggo, about Napoles, a corruption in the government that includes yung mga senado at mga kongresista. It's too much for the people na naghihirap na bigyan ng bonus yung SSS, ng napakalaki, while yung mga tao dinagdagan ng contribution sa SSS.
It's just flooded, their mind is flooded, at di nila matunto kung bakit nagkaganon. Kumita raw ang SSS ng 32 billion, pero saan napunta yon? Bakit sila humihingi pa ng increasing contribution? Not to mention the scam ni Napoles. So far, ang nadiskubre do sa account ng anak niya is $686,500,000. Well, I have nothing to say po rito sa taga-customs hanggang ngayon ayaw magsiresign. What about yung pyramiding? It involves a pyramiding, a scam by Malaysian, yung isang bayan sa atin, isang probinsya, naghirap. Dahil yung mga kayamanan nila, yung mga pension ng mga teacher, nakasama sa scam. Okay, we have this disaster, we have floods, this to sa ating national. And who can forget yung tinatawag nating El Nino phenomenon. You have drought and famine that affects the entire land. And we quick to respond, in a human way, sa halip na manalig kung ano sinasabi ng Diyos. Ano ba sinasabi ng Diyos? If my people, sabi niya, shall humble themselves and repent and move away from their idolatrous way, sabi niya, I will heal their land. Kung ang making mamamayan, sabi niya, itatalikod sa mga Diyos-Diyosan at magsisisi, ay ihilumin ko, pagagalingin ko ang kanilang lupa. Yan po yung sabi ng ating Panginoon. And what we do is to resort, yung tinatawag natin, na human tactics, para maibsan po ito. We cannot go away kung andun sa sinabi ng ating Panginoon kadahilanan. Makikita niyo po yung Nueva Ecija, yung ating rice granary, it's all destroyed. At 3.2 billion ang damage doon. Bigas pa lang. Flood is all over. Akala natin the whole world is tranquil with a lot of channel na daluyan ng tubig. No. It's like a turbulent river. Ang mundo is like a turbulent river with uncontrollable flow. It's not peaceful. It's not a peaceful channel. It is a flooded river. Dito naman po sa tinatawag nating international scene, the American economy is falling. The Obamacare, marami nagre-reklamo. It provides a lot of benefits sa mga unemployed. Pagkatapos nagbabayad naman yung mga employed. The government has shut down for several weeks. Walang serbisyo sa mga gobyerno kasi walang mapasahod ang American government. The American government, the American economy so far is declining. Alam niyo ba kung magkano ang utang ng American government? If you combine yung mga utang ng buong mundo, if you combine them together, if you join them together, in one account, mas malaki pa ang utang ng United States of America. To give you an idea. Well, lalong-lalo na, who can forget about the problem of the Philippines dito po sa China, It seems to be that China has a new policy of intrusion and land grabbing. Ngayon po ang kaaway naman ng China, dalawa, yung Vietnamese at saka yung Japan. Because of territorial annexation. How about the war in the Middle East that remain unrelentless? The whole world, mga kapatid ko, is flooded. Punong-puno ng problema. Look at your own life, may problema. And sometimes you're flooded. Look at your country, it's flooded with problem.
Look at the United States itself, there is a problem. Pero you know what? Anong sabi ng Psalm chapter 29? Psalm 29 and verse 10? Ito po ang sabi niya. The Lord sitteth upon the flood, yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Magulo po yung nakikita natin. Pero is God apologetic where He is? There is a flood. Nakikita natin, may flood sa sarili nating buhay, sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa bansa natin, sa kapwa nating bansa. International, there's a flood. Is God apologetic na sinasabi ng ating Panginoon, sorry, minsan nakatulog ako. Hindi ko na po na gano'n na pala kalaki ang utang ng inyong bansa. Is God apologetic? Na sabi niya, yung paningin ko nabaling kasi sa iba eh. Kaya hindi ko na-check nung magkaroon na sakuna dyan sa Pilipinas. No, God seated in heaven in tranquility kasi ang tingin niya ganito. The whole earth is filled with the glory of God, even as the sea, even as water covered the sea. Hindi siya nagpapanik, nakaupo siya sa langit because He is in complete control. Kung ano nangyayari sa ating bansa, nangyayari, it's the right time kasi may panahon sa lahat. Kung ano nakikita natin sa ating buhay, kayang pagtatagpi-tagpi ng Panginoon yan upang ang kalabasan yan ay yung ating kabubuti. May pangyayaring personal sa iyo. Huwag kang manghihina. Sapagkat meron kang Diyos na nakikita ka at kumikilos. Huwag natin sabihin na walang magagawa ang Diyos. Kung ang Diyos ay walang magagawa, hindi siya Diyos, idolo siya. Kung di niya kontrolado ang lahat, idolo siya. Oo, meron siya mga pinahihintulutan. Pagka minsan may magpapakounsel sa amin, tapos sasabihin ko, kapatid, kaya kitang tulungan, kaya kong sabihin kung anong rarapat sabihin, pero one thing, hindi ko pwedeng pakialaman yung sitwasyon mo. Kasi may tinuturo sa iyo ng ating Panginoon at ayaw naming makialam kung ano'y tinuturo ng Diyos sa buhay mo. Kasi ang Diyos natin, tayo na nananalig sa Kanya, mayroong sariling programa sa buhay natin. Yes, we can correct, we can encourage. Naroroon. Pero may mga situation na hindi natin pinakikialaman yan kasi God is doing something. God is in control. He's seated in heaven in tranquil. Siya ay mapayapa sapagkat alam niya kung ano nangyayari rito sa lupa. Alam niya His purpose. Alam niya yung panahon. Tell you what, God is never late. Alam niya ang hinog na panahon kung kailan. Sometimes magugulat ka na nga. Bitin na bitin ka na. Tapos help will come all of a sudden. Galing sa Panginoon yun. Yun yung dapat nating isipin. Okay, it reveals, ang sabi ng Psalm, yun nga sinabi ng Psalm 29 and verse 10 kanina, ulitin ko lang. The Lord sitteth upon the flood, yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto His people, and the Lord will bless His people with peace. Kaya nga pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus, kasi the Holy Spirit is dwelling in us, yung meron tayong tranquility. We have peace that is beyond understanding. We have peace that transcends. Meron tayong kapayapaan na hindi mo maunawaan. Okay, sinasalat ka, but you have peace because your confidence, ang tulong ng Diyos ay darating sa buhay mo. Nababalisa ka, ganito ang nangyayari sa marriage mo, ganito ang nangyayari sa mga bata. We've experienced this. We have a God of restoration. We have a God na pwede niyang ibalik ang mga anak mo in a proper way, na buo. We have a God na pwede kang i-reconcile sa asawa mo.
Nagiging problema kayang lahat ng Diyos yan eh. Nagiging problema tayo yung willingness natin. Are we willing to receive help from God? Oh Lord, huwag mo kong tulungan. I know exactly what to do. Are willing to go to God and ask. We have so much difficulty. That's why, we have to be conscious of the reign of God. Siya po yung tinatawag dito, He rules and He reigns where He is. At alam niya, kung ano nangyayari. There is no misgiving in His part. Alam niya exactly kung ano nangyayari sa'yo. Yung kanina, yung binanggit, sino ba bumanggit noon? Si Eric o si Russell? Yung our lives, sabi niya, must be an offering to God. Kung paano natin pamuhay, yung buhay natin, yun ang gift natin sa ating Panginoon. Bibigyan mo na regalo si Maktum, bibigyan ba ng second hand, yung galing ukay-ukay? Kuwari, pinatawag ka, Flor, sabi niya, okay, Flor, harap ka kay Maktum, give some gift kasi harap ka dyan sa ruler ng Dubai. Ewan ko, Flor, uwa ka ba? Sabihin mo kay Raquel, Ani, mag-shopping ka nga sa ukay-ukay para may bagay ako kay Maktum. Tapos sabi naman, Raquel, ano ba ang gusto mong giveaway? Bahala ka na dyan, yung hindi halata. Yung made in UK. Ahandog mo ba kung ahandog mo sa buhay ay ang buhay mo ay handog mo sa Panginoon? Bibigyan ba ng basura ang Panginoon? Kung yung buhay mo, pinuno mo ng basura. At yun ang iaalay mo sa Panginoon. Lord, tanggapin mo ang buhay kong ito, puno ng basura. Ang Lord natin ganito. Ito ang gustong gawin ng Lord sa atin. Pumunta ka sa akin, ang sabi ng Panginoon, as you are. As you are. Pumunta ka sa akin the way you are. Lumapit ka sa akin the way you are. Because He is a God of grace, hindi siya gumagawa ng batas upang pahirapan tayo na nagsasabing, huwag ka munang manigarilyo bago mo receivein ng Panginoon. Kailangan tumigil ka na muna sa kakainom bago mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Bago mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon, tigilan mo na yung pagchichicks. Tigilan mo na muna yung pagsusugal. But because God is a God of grace, ang sabi niya, hindi. Just come the way you are. Lumapit ka sa akin the way you are. And let us reason together. Kahit na marumi ka, lilinisin kita, sabi ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nag-set ng condition kung paano tayo makakalapit sa Kanya. What He wants is a humble and contrite heart nang tayo makalapit sa Kanya. So we have that consciousness that He reigns. We have to be conscious of His supreme power to reign. Sa ating Panginoon, there's no feeling of incapacity. God can control with consummate ease the whole world. Kaya niyang kontrolin ang buong mundo with ease. Nilikha niya nga ang buong mundo in the entire universe by the power of His Word. And He sustained everything by the power of His Word. Ito lang mundong ito. Yan lang buhay mong yan, na mas maliit sa mundo. He can control every portion of your life para sa well-being mo. What He just wants you to do is believe. Maniwala ka.
God wants us to trust in Him and accept His invitation. Very familiar po ito, no? Matthew 11 and verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest in your soul. Sabi niya, come unto me. Come unto me. This is imperative. He is inviting us. Sabi niya, all that ye labor. Yung sa inyo na nahihirapan. Everything seems to be too much. Yung overburden tayo. May pinagdadaanan ka. May pinagdadaanan ka. Sabi ng Lord, just come to me. Come to me the way you are, na may pinagdadaanan ka. Come, bring your problem with you. Sino ba rito yung walang problema? However small it is. Sino po ba rito yung may mga problema? May mga problema kayo? Punas lang ako ng muta. O, tumas na rin kayo. Sino may problema? Yes. And I guess habang sumasayad yung paa natin dito sa lupa, ay may problema tayo. Seek not so much na sasabihin natin, Lord, take me out of this problem. Pero maaari ba natin sabihin sa Panginoon, Lord, will you strengthen me? Palakasin mo ako to overcome this problem? Will you give me abilities para mawala, para itong problema ito ay madaig ko? Ano ba ang tinuturo mo, Panginoon? Come unto me, all ye that labor and are heavily laden. Yung load mo, napakalaki. May mga pasaning ka, responsibility na napakalaki sa buhay mo. And sometimes, na parang yun na lang, doon ka nabubuhay upang dalhin yung mga suliranin mo. Sabi ng Panginoon dito, you can unload your burden. Okay, naroroon pa rin yan, pero ang bibigay sa'yo ng Panginoon is the ability upang yung strength mo ay mag-increase at yung burden mo ay parang baliwala na lang sa buhay mo. You're heavily laden. Sabi ng ating Panginoon, take my yoke upon you and learn from it. For my meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga nararamdaman natin, pagod, kabigatan sa buhay, overwhelming na problema na parang baha, sabi ng Lord, look, may kapahingahan. Papasok kayo dun sa kapahingahan ko. Kung kayo nakararanas ngayon ng mga ganong suliranin, kabigatan sa buhay, yun ang sinasabi ng Diyos. Maniwala lang kayo, mayroong kapahingahan. Sabi ng iba, Pastor, para ba yung gulong? Sabi niya na umiikot yan, minsan nasa itaas ka, minsan naman nasa ibaba. Tapos sabi naman, Pastor, oo, sabi niya. Sabi niya, Pastor, kung naplat yung gulong, nasa ibaba ka. Ang kailangan lang natin dyan, konting tulak. Okay? Konting tulak, pananampalataya rin sa kapwa. May kapahingahan, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi po tayo bibigyan ng pasanin ng ating Panginoon na hindi natin makakaya. Minsan yung isang mama, binigyan niya ng cross. Siguro sa inyo narinig niyo na itong illustration na ito. Sabi niya, Lord, napakabigat naman itong cross. O siya, sabi ng Lord, nabibigatan ka sa cross mo? O sige ka, mamili ka na dyan. Iba-ibang materyales, iba-iba yung laki. Tapos pumili siya, sabi niya, ito. Mukhang maliit lang. Hindi niya alam yung nabunot niya, bakal, ano. Sabi niya, Lord, ba't ito maliit? Mabigat din. Tapos sinukat naman yung isa, ayoko nito, Lord, kasi masyadong malaki. Sumasayad, hindi ko, sumasabit pag naglalakad ako. Ito, susubukan ko ito. Sabi niya, ito, Lord, sabi niya, tama-tama ito sa akin, Pwedeng-pwede na ito sa akin. Tapos sabi ni Lord sa kanya, yun din yung binaba mo kanina.
dinampot mo lang uli. Mga pasanin po natin sa buhay, yung ratio ng ating mga problema, in magnitude, pare-pareho. But in proportion dun sa mga abilities natin, dun sa faith natin, it becomes proportion. Malaki nga yung krus mo, pero yung ability mo naman na magdala nun ay malaki rin. Ganun po yung ating Panginoon. Di niya tayo bibigyan na sobra dun sa ating kayang buhatin. Yung nakaraan po, sabi ni Derek, carry our cross daily. Ito po sa Luke 9 and verse 23. Sabi, if anybody wants to be my disciple, he must carry his cross and follow me. Tandaan po natin, hindi nawawala ang calling ng ating Panginoon. Pero para po tayo ay makasunod doon, we must be able to surrender a lot of things in our lives. To be able to carry and follow Jesus, are you willing to lose the trust of your parents? Are you willing na layuan kayo ng iba niyong mga kaibigan to follow Jesus? Are you willing, meron kong narinig na testimony ng isang Indiano, are you willing to lose your own inheritance to follow Jesus? Mga kapatid ko, it is a choice na ibinibigay sa atin ng Panginoon. One of the greatest gift na ibinigay sa atin ng Panginoon is the right to choose. The Garden of Eden. Ang sabi ng Bible, sa Genesis, ganito, and there was in the garden the tree of the knowledge of good and evil. And there was also the tree of life. There was a choice dun sa Garden of Eden. Unfortunately, Adam and Eve made the wrong choice. Sa halip na piliin nila yung tree of life, ang pinili nila the tree of the knowledge of good and evil. Yes, we are conscious and we want to be a disciple, but are you willing? Are you willing na kung mayroon kang sesyaran, you want to win his soul, are you willing to expose yourself? Kung meron akong kinakaunselan na mayroon siyang chicks, am I willing na sasabihin ko, look, nung araw ginawa ko rin yung lokohin yung asawa ko. Are you willing to expose yourself? Nung araw, babaero ko. Pero ngayon, niligtas ako ng Panginoon at binago niya ako. Are you able to do that? To be a disciple, to be a follower? At maibsan kung ano yung flood na dumarating doon sa kabilang pamilya? Kapatid, huwag mong gagawin yan. Nung araw, I was a child beater. At ako lumayo mga loob ng aking mga anak sa akin dahil ako'y sobrang mamalo ng anak. Are you able to expose yourself? Para mawala yung flood na dumara puro sa kapwa mo? And the Lord says, are you willing to make those choices in life? Carry your cross and follow Jesus. Nandun po sa PDL yun, pinag-aaralan natin yun. Are you able to make those choices for Christ? Are you willing to make a choice for Jesus Christ and sacrifice your own desire? Sino ba nasusunod sa buhay mo? Si Jesucristo o ikaw? I hope after this, maging magkaibigan pa rin tayo, ha? Be conscious of the presence of God. He will never leave us nor forsake us. Sabi na Hebrews chapter 13 and verse 5, sabi niya, be content. Exact word of the text. Let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee.
So we may have boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. So we should have the yung pong consciousness ng kanyang presence. Kung anong ginagawa natin, isipin natin ang Panginoon ay naroroon. Kung may ginagawa kang kalokohan, kung may ginagawa kang kalokohan, kung nandoon yung Diyos physically, yung amo mo nandoon, may gagawa ka ba ng kalokohan sa harap ng amo mo? Tawag dito, magbi-video game ka ba kung nandoon yung amo mo? Siguro si Carlo, pwede. Pero would you? Pagkatapos na Facebook ka, nagtatrabaho ka kasi sa NAIA, nahuli ka, nagbi-video game ka habang time of duty. But will you intentionally do that na nandun yung amo mo, nakatayo ron, magbi-video game ka? What about this? Nandun ang Panginoon. Di lalo na, di ba? Nandun ang Panginoon. Will you? Iuwi lahat ng ballpen sa opisina mo? Mag-uwi ng papel? Kung nandun ang Panginoon? Siguro kung Panginoon na naroon, talagang straight ka sa trabaho, Alam, may ganyang ang upo ng mga kababaihan sa taas ng computer. Hindi po ba? Gagawa ka ng kalokohan na nandoon sa Yesu Kristo? Well, every day in our life, nung tanggapin natin siya, the Holy Spirit began to dwell in us. Be conscious na kasama natin ang Diyos kung saan tayo magpunta. Sa araw ng opisina, sa pagtatrabaho, naroroon siya. Sa oras ng pagkain, naroroon siya. Sa oras ng pagtulog, naroroon siya. Sa oras ng paglilibangan mo, naroroon siya kasi nakatira siya sa iyo. Ngayon, kung gumagawa pa rin tayo ng kalokohan, ng hindi tama, ng kasalanan, kahit alam natin na nakananahan siya sa atin, kapatid, hindi tayo conscious, wala sa isipan natin yun. Maaaring hindi ka Kristiyano kung ganun. Yung katwiran natin, wala naman nakakakita host. Wala naman nakakakita pag ginagawa ko ito. Meron, Isaiah 59 and verse 19. So they shall fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Huwag kayong mag-alala. Pag dumating po yung ploy ng kaaway natin, kung dumating po yung problema sa buhay natin na parang baha, ang Diyos po itinataas yung sarili niyang standard upang tayo maabot at matulungan. Wala po bang amen doon? Anybody say amen? Hallelujah po. Ang Diyos po itinataas yung standard, itinataas po yung pamantayan upang sa ganon, yung flood o yung baha na darating sa buhay natin ay ating mapanagumpayan. Isaiah chapter 60 and verse 1. Ito po ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon sa atin. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Arise, shine. Arise! Arise, shine, my people, ang sabi ng Panginoon. For the glory of the Lord has risen upon thee. Huwag tayong manglulumo. Tinataas ng Lord ang kanyang standard at hindi niya hayaan na tayo ay maging talunan.
Ang gusto niya makita yung kalwalatihan niya sa atin na nananagumpay. Kaya nga po sa Revelation, ang sabi niya, ang pangako ng Diyos ay para dun sa mga tinatawag nating overcomer, sa mga nananagumpay. At tayo po yun. Ano po? Anybody say hallelujah? Hallelujah to that? Sabi ko, mananagumpay para tayong. Kapatid, tatanggapin ko kahit gano'n na lang. Sumagot lang kayo. Ginawa po tayo ng Diyos upang magtagumpay, hindi matalo. Upang maging ulo, hindi buntot. Ang gusto ng Diyos, makita yung kalwalatihan niya sa buhay natin. Amen? Anybody say amen to that? Amen? Hallelujah. Ano po? The Lord seated in tranquility kahit na dumarating ang baha because He is in complete control. I want to tell you that we are in a turbulent time, in a perilous time, pero ang Diyos is ready to save. Amen? He is able and ready to serve. Save us. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid ko, yung calling ng ating Panginoon. Ang sabi niya, when the Son of Man comes, He will come like a thief in the night. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. And then, for surely the end will come. I have not made you ignorant, ang sabi ng Panginoon, because you're children of light, not children of darkness. Kaya anak na liwanag. And I don't like you to be ignorant about it. Sabi niya, hindi ba pag darating ang ulan, alam ninyo, sapagkat nagdidilim ang kalangitan? Mga kapatid ko, there are signs. In the Jewish calendar, 38 years nang natitira before the coming of Christ. And then the consummation of time. Hindi ko alam. Hindi ko alam because nobody knows for sure. Only Jesus Christ and the Trinity knows kung ilan mangyayari yun. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, be prepared. And I pray to God, dito sa iglesyang ito, the LCF, dito sa iglesyang ito, ay walang maiiwan. I want you to be with us. When you receive the Lord, ang nangyari, your name has been written in the book of life. At kung tunay nga na tumanggap ka sa ating Panginoon, hindi ako naniniwala, inuulit ko, na ibubuhos ng Diyos ang kanyang paghahatol abang naririto pa ang mga anak niya. Bago dumating ang paghahatol ng Diyos na 7 years, ang buong iglesia ay wala na rito. Are you willing to meet the challenge of the Lord to go out and bring souls in the church? Na wag lang tayo yung maligtas, yung marami pa. Don't mistake me, marami po tayo. Some people we don't know. Pero yan po yung sinasabi ng ating Lord. The signs are in, yung mga Israelite, they are wanting to build a new temple on top of the Azekah Mosque dito sa Jerusalem. Nagbabago yung complexion na po. Relentless po ang digmaan sa Middle East. And rumors of war in Iran, naroroon yun. Iran, Iraq, Turkey, there's rumors of war. Hindi ko po sinasabi kung kailan magwawakas ang lahat. Pero mainam po na ikaw ay ako ay handa. Amen po ba? At tayo po'y gumawa sa ating Panginoon because He is a rewarder of those that diligently seek Him. Siya po ay nagbibigay ng gantimpala doon sa mga taong inahanap ang kanyang katuwiran. Amen? Mahalaga po yun. Kung sinabi ng Lord na gano'n, then mahalaga yun. Ay wala naman pong nangyayari masama. Bakit? Yung bang mga magsasaka ay humihintong magtanim pagka masama ang panahon? Hindi po. Ganun din tayo. Huwag tayong hihinto sa pananampalataya at sa paggawa ng mabuti. Kahit na anong panahon pa yon. Amen po ba? Ang Panginoon, He is in control. Huwag kayong mabagabag. Ang sabi ng Panginoon, don't let your heart be troubled. John chapter 14 and verse 1. Nasaan si Jerry? Nasaan si Jerry? Wala? Halika. Sabihin mo nga sa kanila yung
John chapter 14 and verse 1. Halika. Kahit alam mo, kahit na, hindi ko naman sinasabi ito na isa lang ang alam na verse nito, ha? Pero mahalaga yung may nalalaman at pinananganan. Sabihin mo nga sa kanila, kapatid, kung ano yung John chapter 14 verse 1. John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Yung uli, believe in God. Baka mawala yun eh. Do not let your heart be troubled. You believe in God, you believe also in me. Ang ibig po sabihin nito, ganito. For 3 years, nakasama ni Jesus Christ yung mga disciple, never, even once na si Jesus nagsinungaling. Ang sabi niya, if it were not true, would have I told you? Hindi po siya nagsinungaling kahit minsan. At ito ang sinasabi ng Lord sa inyo, do not let your heart be troubled at panghinaan kayo dun sa mga suliranin na nadala-dala nyo na parang baha. Lahat po ng mga bagay na yan ay kontrolado ng Diyos at may kapahingahan sa ating buhay. Kung kayo mga tao na may dala-dala sa buhay, kung ikaw yung tao that you have not received the Lord in your life, at gusto mong tanggapin ng ating Panginoon, pwede bang taas mo yung kamay? Saying, ako yung tao niya. I want to receive the Lord Jesus Christ.